Ah, Muli po, magandang umaga po mga kapatid sa ating lahat. Papuri po sa ating Panginoon, sa ating pagtitipon. Bago po ang lahat, tayo pong muna ay umawit dito po sa page 174, Paglilingkod sa Haring Jesus, in the service of the King. Jesus, maligayang paglilingkod, mapayapa at galak akong lubos. Maligaya kay Jesus, paglilingkod kay Jesus, bawat kaya maligaya kay Haring Jesus, maligaya sa pagsunod. Buhay ko'y may husay ihahandog. Maligaya kay Jesus, paglilingkod kay Jesus, bawat kaya'y ibuhos. Ako'y payak at may kuha, paglilingkod kay Jesus. Ako'y maligaya kay Haring Jesus, maligayang paglilingkod. Ako'y ligtas sa kanyang pagkatubos. Maligaya kay Jesus, paglilingkod kay Jesus, bawat kaya'y ibuhos. Ako'y payap at may tuwa, paglilingkod kay Jesus. Inaanyayahan ko pong tumayo po ang lahat at hilingin ko po kay Brother Norman ang opening prayer. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, lubos ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa napakabiyaya po na umaga na inyo pong pinagkaloob po sa amin, sa nakalipas pong linggo, sa inyo pong protection, sa bawat isa po sa amin, sa naging sama din po ng panahon. Maraming salamat po sa pag-ibig po na inyo pong patuloy na ipinararanas po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po sa oras po na ito. Dalangin po namin na pangunahan niyo po ang bawat isa po sa amin, lalo tigit po ang inyo pong anak na gagamitin na maghahayag po ng inyo pong mga salita. Bigyan niyo po siya ng karunungan na nagmumula po sa inyo at pakapuspusin ang inyo pong banal na Espiritu. Ganun din po, dalangin po namin ang aming pong paligid. Bigyan niyo po kami ng katahimikan upang wala pong maging hadlang sa aming pong pakikinig po ng inyong mga salita. Patawarin niyo po kami, Ama, sa aming pong mga naging pagkukulang, mga kasalanan, mga kahinaan po. Patuloy na dalisayin niyo po ang aming pong mga puso at kaisipan. Sa inyo po namin po lubos na pinagkakatiwala ang buong oras po na ito. At ang lahat pong ito ay aming pong isinasamo at idinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng inyo pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Salamat po kapatid sa iyong panalangin. Muli po, mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ang mga announcement po sa ating mga lingguhang gawain ay ang online na gawain po natin tuwing Lunes po ang prayer meeting sa ganap na 8:00 ng gabi. Gayun din po ang online Bible study po natin tuwing Wednesday po
alas 8 din po ng gabi. Gayun din po ang youth at ang young adult po sa tuwing Saturday din po. Gayun din po ang mga gawain po sa outreaches, sa Sulib po. Ang Bible study po natin doon tuwing Tuesday at sa Nueva Ecija po, Thursday at sa Valenzuela po. Gayun din po, wag po natin kalimutan, ang next week po ay ang potluck po. At ang ating year-end fellowship po sa December 29 ay pinapaalala din po. Gayun din po ang ating mga preparation din po. At hindi ko na po patatagalin, magsisimula na po tayo sa preaching service. Tinatawagan ko na po ang ating tagapagsalita, si Brother Wilson Gutierrez po. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat din po sa ating MC, Brother Christian. At para po sa ating pagbubulay, pag-aaral sa kanyang mga salita, isa sa mga tinatawag na prominent verse sa Bible. At maraming mga believers ang tunay na pinanananganan ang talatang ito na ating pong pag-aaralan. Sometimes even po yung mga hindi din tunay na mga Kristiyano ay nananangan sa talatang ito na ating pagbubulayan. Ang tinutukoy ko po ay ang sulat ni Pedro sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Marahil ay marami po sa atin ang memorize at kung hindi pa po ay maganda na i-memorize ito. Sabi po sa 1 Peter 5:7, sabi po, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Sabi po sa English, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita at tayo po ay saglit na manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa kalayaan na amin pong matunghayan ang inyong mga banal na salita. Patnubayan mo po kami at lukuban mo po kami ng iyong Espiritu Santo na nananahan sa bawat isa po sa amin. Nang sa ganun po, ang iyong mga salita ay tunay na magliwanag sa aming mga puso't kaisipan at maging sandigan po ito ng aming pagtitiwala po sa inyo. Ang lahat po ng ito, Diyos, ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Okay po. Ang talata pong ito ay tunay po na ipinaabot ni Apostol Pedro noong panahon na yon sa mga Kristiyano po na talagang dumaranas po sila ng mga matitindi at mahigpit na pagsubok, pag-uusig sa buhay. Kaya dito po sa chapter 1, maliwanag po na in-address ni Peter yung kanyang letter. Sabi niya sa chapter 1 verse 1, si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nangingimbang bayan na nasa pangangalat sa Ponto Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Ang mga Kristiyano po sa Jerusalem ay na-disperse po sila. Ito po yung tinatawag na diaspora, kung saan ang mga unang Kristiyano po ay para sila pong mga daga na nagsitakbuhan
sapagkat sila po ay pinag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Matindi po ang mga dinanas nilang mga pagsubok. May mga nauhuli sa kanila na pinapatay, kinukulong, pinapakain sa leon, binabalatan ng buhay. Kaya sila po ay nasa pangangalat. At ini-imagine ko yung ganong senaryo, parang nakakatakot. Parang hindi siya napakadali na maging Kristiyano nung panahon po na yon. Hindi katulad ngayon, tayo ay malaya na nakakapamuhay sa kabila ng ating pananampalataya sa Diyos. Bagamat ako'y naniniwala na ang bawat tunay na Kristiyano ay dumaranas ng mga pagsubok, mga pag-uusig, mga suliranin sa mundong ito. Sapagkat maging ang ating Panginoong Yesus, ang kanyang mga alagad, ay binalaan niya. Sinabi niya na sa mundong ito ay daranas kayo ng maraming mga kapigatian. Una, dahil siguro hindi po talaga tayo tagalupa. Tayo po ay mga tagalangit. Kaya ang buhay natin ay nakatuon doon sa langit. Kaya sa ganitong kalagayan po ng mga Kristiyano nung panahon na yon, ang talata pong ito ay naging matibay na sandigan nila. Naging encouragement sa kanila. Para sa kabila ng mga pagsubok, mga paghihirap, mga pag-uusig, ay makapagpatuloy sila sa kanilang pagtitiwala, sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. At isa po sa mga talata na naging sandigan nila ay ang sinabi ni Pedro, na ilagak ninyo ang inyong lahat ng kabalisahan. Maring sa panahon natin, hindi katulad ng panahon nila, pero I believe na ang bawat isa, kabataan man, may gulang man, may asawa man, alam ko, hindi po madali ang mamuhay bilang isang Kristiyano. Marami tayong struggle. Maraming mga discouragement in life. Pero sabi nga po, napakaganda. Merong isang Diyos na makapangyarihan na nagmamalasakit po sa atin. Kaya sa umaga pong ito, gusto kong bigyan diin yung salitang care. Kasi ginamit niya sa salita yung sa English. Sabi po niya, casting all your cares upon Him. Alam niyo po ba na ang salitang care sa Matandang Tipan ay mayroon siyang double meaning. Meron po siyang may iba-iba ang kahulugan na ibinibigay. Tulad dito po, sabi niya, cast all your cares upon Him, for He careth for you. Parang kung titingnan mo, meron siyang double meaning po, yung salitang care. Even sa Old Testament po, sa NRSV translation, doon sa 1 Samuel chapter 10 verse 20, ang sabi doon, in quote, sabi niya, now your father has stopped worrying about them and is worrying about you. Ito po noong panahon na si Samuel ay i-anoint niya si Saul as a king, no? Pero ang point dito, nung siya'y pauwi na, may mga lalaki na kanyang nakita at ito nga yung sinabi. Ang sinabi dito na, huwag ka nang mag-alala doon sa mga, kasi may nahanap silang mga guya. Huwag na kayo mag-alala doon sa hinahanap ninyo. Ang sabi po dito, sapagkat ang inyong ama, hindi na siya nag-aalala doon. Sa mga hinahanap ninyo, nag-aalala na siya sa inyo. Kaya tingnan ninyo. At ito yung nais ko pong bigyan din natin ngayong umaga, yung salitang care.
Sapagkat ang salitang care, sometimes it is positive, sometimes it is negative. Mayroon siyang dalawang connotation, mayroon siyang dalawang kahulugan, mayroon siyang dalawang ibig sabihin. Yung isa negative, yung isa is positive. Like for example, buksan natin ang ating mga Bible sa Matthew 13 verse 32. Mateo 13. Verse 22. Ganito po ang ating mababasa. Actually po, ang Matthew 13, dito po sa baaging ito ay isa sa mga great parables of the Lord Jesus Christ. Yung parable of the sower. Yung parabola tungkol sa maghahasik. Parabola sa tungkol sa nagtatanim. At itong sa verse 22, ito yung third person. Kasi doon sa maghahasik, meron yung nahulog sa daan, hindi tumubo. No? Meron tumubo, meron nahulog na binhi doon sa batuhan. Hindi rin tumubo. Meron naman na yung pangatlo, nahulog sa madawag, ito'y tumubo. Pero hindi siya namunga. At ito yung sinasabi po dito sa Matthew 13, verse 22. Ang sabi po, at ang naghasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanlibutan, ang daya ng mga kayamanan, ang siyang uminis sa salita, at yaong naging walang bunga. It is a negative side of the word cares. Kasi dito po sa English, ang sabi po, he also that receives seed among the thorns is he that heareth the word, and the care, pansinin po natin sa English, and the care of this world, and the deceitfulness of riches. Sapagkat yung salita po, dito na ginamit sa Greek word, yung salitang merimna. Ang ibig sabihin nito, yung kanyang isip, yung kanyang puso ay punong-puno, occupied by this world. Ang kanyang kaisipan, ang kanyang puso, ang kanyang inaalala o ang kanyang iniisip ay pawang mga temporaring bagay dito sa mundong ito. Kayamanan, karangyaan, more wealth. Tinawag itong deceitfulness. Deceive, nadaya. Sapagkat inubos ng taong ito yung kanyang puso, yung kanyang kaisipan, occupied ng mga bagay sa mundong ito. Yun yung care niya. That is the merimna, the negative aspect noong salitang care. At ito yung nagdadala kung minsan, yung pagka tayo'y nakapokus, nakasentro, yung ating puso, yung ating isip sa mga bagay dito sa mundong ito. Ito yung kung minsan ang nagdadala sa atin ng kabalisahan. Kaya yung merimna, yung salitang cares, sometimes ito po ay tinranslate
doon sa salitang worry. Pag-aalala, pagkabalisa. At nakita natin na ang pag-aalala sa mga bagay sa mundong ito, pagka ang ating puso, yung ating desire, yung ating isip, ay napupuno ng mga bagay sa mundong ito, the result is worrying. Nag-aalala ka. Yun yung salitang ginamit doon sa casting all your cares. Yung mga bagay na iniisip mo, na mga negatibo, kung titignan mo, hindi naman ito nakakatulong para madagdagan yung buhay mo. Ang sabi nga sa Matthew 6 verse 25, tingnan po natin. Matthew 6 verse 25, nang ituro po ng Panginoon ang tungkol sa pag-aalala. Ang sabi po rito, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa, merimna, worry. Huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Sometimes, yung pong ino-occupy ng mind natin sa mga bagay-bagay dito sa mundong ito, yun yung nagbibigay ng pag-aalala sa atin. Minsan, pati sa pananamit, although it is a necessity of life. Kaya yung mga passionista, parang problema sa kanila yung kanilang susuotin. Yung mga food lovers, problema sa kanila kung ano yung kakainin. Kung updated sila sa mga lechonan. Updated sila sa mga food hub. Problema nila. Samantalang yung iba, problema talaga po kung ano yung kakainin. Hindi naman po masama na alalahanin mo ang bagay na yon. Hindi po sinasabi yon. Ang masama ay yung buong puso mo, buong isip mo ay occupied. Wala nang ibang laman yung puso't isip mo, kundi ang mga bagay lang sa mundong ito. Ito ang patunay na nagbibigay ng stress. At ayon dito sa ating binasa, there is more important. What is this? Yung buhay mo. Ito ang mahalaga sa Diyos sa atin. Yung buhay mo, yung pamumuhay mo. Hindi yung kung ano yung presentation ng sarili mo sa pananamit mo. Salamat sa Diyos kung ikaw ay nakaka-afford. Pero hindi yan. Hindi yan ang nakalulugod sa Diyos. Ang tunay na nakalulugod sa Diyos ay ikaw, ang buhay mo. Ano man ang iyong sinusuot, ano man ang iyong kinakain, ano man ang iyong sitwasyon. Yan ang mahalaga. Kaya ang nais ng Diyos, konting bahagi lang ng kaisipan mo, ng puso mo, kumbaga sa pizza pie, konti lang yung pag-iisip mo sa mga bagay na yan. Hindi yung buong pizza pie, ang laman ay ang mga bagay lang sa mundong ito. How can you gain? How can you accumulate the things you have? Pagka yun, magwo-worry ka talaga.
Kasi ang mga bagay sa mundong ito, hindi po siya nakapagbibigay ng peaceful and satisfaction in life. Minsan sa simpleng cellphone, gusto ko magkaroon ako ng cellphone na ganito. Pero pagka meron ka na, gusto mo, ay gusto ko pa yung isa. May bago na namang modelo, ay gusto ko rin yun. Kaya yung mga suliranin, hindi natatapos. Laging may gusto. Once. Pero, yun, yung negative noong salitang care. At ang sabi dito sa verse 27 ng Matthew chapter 6, sabi niya, at alin sa inyo ang sa pagkabalisa, merimna, ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay. It is a question. It is a meditation. Meron bang maitutulong sa iyo yung pag-aalala mo sa mga bagay na nasa mundong ito? May matutulong ba yan sa buhay mo? Makakadagdag ba yan sa buhay mo? Sabi niya kahit na small inches. Meaning, the answer is no. Nothing. Wala. Katunayan, ang pag-aalala, ang siyang magdadala sa iyo, aapektuhan ito ng negatibo ang iyong buhay, ang iyong katawan. Hindi nakakadagdag. Hindi nakakabuti. Kaya ako, nung pong pinagbubulayan ko to, napakabuti ng Diyos talaga po sa atin. Ayaw niya tayong mag-alala. Tayo lang ang matigas ang ulo. Pinipilit natin ang mga bagay sa mundong ito na makamtan. Na alam naman natin na ang dinadala nito ay pag-aalala, worrying. Bakit? Sa patingin po ba natin, kapag ka nasa atin ng lahat yan, hindi ka mag-aalala? Hindi! Lalo kang mag-aalala. Nakita natin ang mga famous people. Hindi sila makatulog, namatay sila sa drugs dahil gusto nilang makatulog. Dahil sa sobrang kasikatan nila. Sa sobrang dami ng kayamanan nila, hindi sila makalabas. Gusto nilang mag-mall, gusto nilang pumunta sa ganito, sa ganyan, hindi sila makapunta. Bakit? Sa tuwing lalabas sila, nag-aalala sila. Dahil nakamtan na nila, hindi man ang lahat. Kaya lang, they accumulate their wealth. Palagay ba natin, may maidadagdag sa iyo? Minsan gusto mo kumita ka ganito, gusto mo ganon. Palagay mo ba kung nakuha mo na yan, mapapalagay ka? Hindi. Kaya ang sabi ng Mateo 6, ano po ang sabi? At alin, verse 27, at alin sa inyo, which of you, by taking thoughts, can add 1 cubit unto his stature? Meron ba? Wala. Wala po. Kaya walang maitutulong ang pag-aalala. Subalit napakabuti ng Diyos po sa atin. Napakabuti po niya. Sapagkat ang gusto niya, yung pag-aalala mo, ibigay mo sa Kanya. Sapagkat ikaw ay Kanyang inaalala. Casting all your cares upon Him, for He will cares for you. Yung salita pong cares na ginamit sa Greek word, yung cares for you, ginamit yung salitang melo. Although yun ay ginagamit sa sounds, sa music, no? Yung melo, M-E-L-O, Greek word. Pero ginamit diin yung care
Sa Greek word, yung melo. Ang ibig sabihin nun ay more concern. Malalim na malasakit. At yun ang Panginoong Diyos sa atin. Mayroon siyang malalim na malasakit. Hindi lamang sa mga bagay na material. Hindi lamang sa iyong mga pangangailangan. Maging sa pinakakailangan mo, spiritually, ang Diyos ay pinagmalasakitan niya tayo. Alam nating lahat na tayong lahat ay makasalanan, papunta sa walang hanggang kaparusahan. Wala man ni isang nagmalasakit sa atin para tayo maligtas. Ang religion, in-abuse to earn. They make money. Today, pakarami. YouTube, television. They use religion to gain more money. Even mga iba-ibang institusyon. Nakakalungkot sa panahon natin. The more nahihinog ang panahon, the more na sumasama ang panahon. Walang nagmalasakit sa atin. Spiritually speaking, ang Diyos lang. At inihandog niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtanggap sa Kanya, ang isang taong makasalanan na tulad natin na patungo sa walang hanggang kaparusahan ay magtamo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Iyon ang malasakit. Sapagkat ang malasakit ay nanggagaling sa pag-ibig. Kung walang pag-ibig, walang malasakit. At kung wala si Kristo, walang tunay na pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ay bunga ng Espiritu ng Diyos na ipinangako niya sa bawat tunay na sumasampalataya. Subalit kung minsan, ang pag-ibig na ito, ang malasakit na ito, ay tinatakpan ng cares, merimna ng mga bagay sa mundong ito. Kaya, napakabuti ng Diyos. Hindi lamang siya nagmalasakit sa ating kaligtasan. Yung ating mga pangangailangan. Sabi nga niya sa Mateo 6, kung yung ibon, hindi naman nagtatanim pero kumakain, kung yung mga bulaklak nagdadamit ng magaganda, mariringal, ikaw pa kaya? Ako pa kaya? Tayo pa po kaya? Ano bang hindi pa kayang ibigay ng Diyos sa atin kung ang kanyang anak ay ipinagkaloob niya sa atin? Ano ang hindi niya kayang ibigay? Meron. Yung makakasama sa atin. Napakabuti ng Diyos. Kaya all things work together for good. Minsan mayroong bagay na akala mo makakabuti sa iyo, hinihingi mo. Kaya nga hindi niya ibinibigay dahil alam ng Diyos na makakasama sa iyo. Napakabuti ng Diyos. Lahat ng pangangailangan natin, ipagkakaloob niya. Nakahanda siya na ibigay. Ang kondisyon, unahin mo siya sa buhay mo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng pangangailangan mo, kayang-kayang ibigay ng Diyos, unahin mo lang siya sa buhay mo. At kung paano yun, hindi ko na alam. Pero ako'y naniniwala na ibibigay ng Diyos. Sometimes in miracle ways. Sometimes, i-open the right path for you. Unahin mo lang siya. At higit sa lahat, nagmamalasakit siya sa panahon na ikaw ay may mga suliranin. Sa panahon na ikaw ay nalulungkot, sabi niya nga sa John 11:35,
Sabi ron, Jesus wept with Mary and Martha. Ibig sabihin, dinadamayan niya tayo. At nangako ang Diyos mula sa kanyang mga salita, Hebrew 13:5, I will never leave you nor forsake you. Hindi man natin nakikita ang Diyos. Subalit tulad siya ng hangin, sa mga panahon na ikaw ay nalulumbay, sa panahon na ikaw ay nag-iisa, sinasamahan ka niya. Pagtiwalaan mo lang siya. At higit sa lahat, siya yung nagmamalasakit sa iyong future. Kaya nga, sabi niya, kailangan siyang umakyat uli doon sa langit. John 14, to prepare a place for you. Kaya ang Panginoon, nasaan po siya ngayon? Pagkatapos niyang mamatay, mabuhay na maguli, umakyat siya sa langit. Bakit po? To prepare for your good future. Doon sa langit. At yun ang future ng bawat isa sa atin. Hindi ikaw. Pag ikaw ang nag-build ng iyong future, malamang sa hindi magiging mabuti. Hayaan mo ang Diyos. Sumunod ka sa Kanya. Sapagkat siya kung nagmamalasakit sa iyo. Kaya napakaganda po nitong pinag-aaralan natin. At ang higit sa lahat, paano po tayo ba mag-response? Kung ang Diyos sabi niya, no, yung salitang ihagis, ibigay sa Kanya. Yung mga alalahanin, huwag mong isipin, huwag mong pasanin. Ito'y ibigay mo sa Kanya. Paano? Sa taimtim, taus-puso, punong-puno ng pagtitiwala sa Diyos. Yan ang magandang response natin. Magtiwala tayo. At kahuli-hulihan dito sa Philippians 4. Ito po yung gamot. Makakabili po kayo nitong gamot na to. Hindi sa butika namin. Dito, sa iglesia natin. Narito ang gamot ng worry. Dito po sa Philippians 4, 6, 7, ang sabi po, ito ang gamot po. Kaya kung ikaw ay balisa, masyadong pasan-pasan ang lahat, hindi man dapat problemahin, pinoproblema mo, pati yung problema ng kapitbahay mo, pinoproblema mo, ito po ang sagot. Pilipos 4, 6, 7, sabi niya, huwag kang mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang inyong kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Panalangin. Panalangin na taimtim, na punong-puno ng pagtitiwala. Alam niyo po ba na sa history ng ating church, marami na pong mga prayers na hindi mabilang na sinagot ng Diyos. Merong mga parang simple lang na request, pero sinasagot ng Diyos. Meron din pong mga matitindi. Merong mga kapatid na alam ko, na humingi ng panalangin sa atin, na may cancer, hanggang ngayon, nabubuhay siya. At saksi ako. Although siya'y tinaningan nung panahon na yon, na sabi ng doktor, hindi na magtatagal. Pero hanggang ngayon, almost 20 years na po. Although patuloy siya na nag-i-struggle. Marami ng mga panalangin. Kaya meron tayong group, yung GC natin. Prayers. Last day po, yung biyanang ko ay nagka-emergency kami. At bago kami umalis, sinabihan ko Sister Kay,
Because send mo sa GC, hingi tayong prayers. At ngayon, mabuti na ang biyanang ko. Namamasyal na siya. At natutuwa rin ako sa kapatid natin last night. Kahit malayo siya, naalala niya na tumawag siya sa akin, although gabi na, dahil yung kanyang kapatid ay nasugod sa hospital, humingi siya ng prayers. Kaya nung a minute ago lang, na-amaze din ako. Sabi niya, nag-report na po sila na nag-okay na po kesa kanina. Kaya salamat sa Diyos. Mga kapatid, ito ang kailangan natin. Cast all your cares upon Him, for He will cares for you. Manalangin po tayo. Ama, salamat po. Minsan kami po ay nalulunod sa alon ng buhay na ito. Minsan bunga po ng aming mga pagkakamali. Kami ay humaharap sa mga sari-sari at mabibigat na mga suliranin. Kung minsan naman po, ito'y gawa ng aming kaaway sapagkat tinahadlangan po ang aming pananampalataya, aming pagtitiwala, ang aming paglilingkod po sa inyo. At kung minsan ito po ay bunga ng aming sarili, mga inaalala, masyadong na-occupy ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan sa mga bagay sa mundong ito. Kaya ang iyong mga salita ay hindi tumitimong lubos, hindi kami nagbubunga sapagkat iniinis ng alalahanin namin sa buhay na ito. Kaya patawarin mo po kami, O Diyos, pakahugasan mo ang aming mga puso at kaisipan. At higit sa lahat ay tulungan mo kami na magtiwala po sa iyo, na ilagak sa iyo, ibigay po sa iyo ang lahat ng ito sapagkat alam po namin na walang ibang nagmamalasakit sa amin kundi po kayo. Pinatunayan po ninyo yan nang ipagkaloob niyo po ang inyong bugtong na anak na si Jesus upang kami hanguin sa lusak ng kasalanan. At salamat, nakita po namin na kami inaalala mo sa aming mga pangangailangan. Nakita rin po namin ang kailangan lang po pala namin gawin ay ang unahin kayo sa aming mga puso, sa aming mga buhay. At higit sa lahat, hindi kami dapat mag-alala ano man ang problema namin. Sapagkat sa mga panahon na kami po ay nalulumbay, nariyan kayo, ang iyong mga salita, ang siyang magiging kaaliwan po namin. Tulungan mo po kami na laging magtiwala po sa inyo at matuto po kami manalangin ng taimtim buong pagtitiwala sapagkat ito ang tunay na gamot sa anumang alalahanin sa buhay na ito. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat isa po sa amin. Naway masumpungan mo kami na namumuhay ng mapayapa, may kagalakan, may kasiglahan sa paglilingkod sa kabila ng mga maraming alalahanin sa buhay na ito. Ang lahat po ng ito ay aming samot na langin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good morning and God bless po sa bawat isa. Papuri at pasasalamat po sa ating Diyos sa kanyang mga salita. Habang po pinagbubulayan natin ito, tayo po ay umawit dito po sa page 15, ang pag-ibig ng Diyos. Dahil ang
Kami po, Ama, ay nagpapasalamat po sa mabiyayang araw na pinagkaloob niyo po sa amin at sa oras po na ito na meron po kaming pagkakataon na makapakinig, mag-aral po sa inyo pong mga salita. Magkaroon po ng fellowship po sa mga kapatid. At muli po sa oras po na ito, salamat po sa pamumunan ng Banal na Espiritu sa amin pong kalagitnaan habang kami po ay nakikinig po sa mga salita po ninyo. At nawa katulad po ng aming po napag-aralan, nawa tunay po na amin pong makita ang aming pong Panginoong Hesus na nag-aalala po sa amin. At hindi po namin tingnan ang mga bagay nagbibigay po ng alalahanin po sa amin. Tulungan niyo po kami gawa sa buhay po namin at sa mundo po na ito. Tunay po na lahat po ay ilagak po namin sa amin po Panginoong Hesus. At tulungan niyo rin po ang bawat isa po sa amin. Nawa ang bawat isa ay tunay din po, magamit din po ninyo sa inyo pong gawain. Ang mga bagay na naging hadlang, alalahanin man, ito naman po ay tunay po na alisin po ninyo. Salamat po sa mga kapatid na dumalo, sa lahat din po na nakapanood po sa online at makakapanood pa po. Patuloy na kayo po ang magpala at ganoon din po manguna sa mapapakinggan po na inyong pong mga salita. Salamat din po sa inyong pong anak na ginamit na naghayag po ng inyong pong mga salita. Patuloy na dalangin din po namin na kayo rin po ang manguna sa aming pong kapatid, maging po sa buong pamilya ng aming pong kapatid. At patuloy, Ama, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang oras pa po na meron po kami sa breaking of bread. Sa mga kapatid na unang uuwi, kayo rin po ang mag-ingat po sa bawat isa po sa amin. Muli po, Ama, ito po ay amin pong hinihiling sa matamis na pangalan lang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen.